Kasi mga minamahal, kapag po tayo ay wala na sa kamay ng ating mahal na Panginoon, kapag tayo ay wala na sa banal na presensya ng Diyos, pag tayo nalaglag na, wala namang ibang sasalo sa atin. Kung hindi naman yung ating kapitbahay, hindi yung ating nanay, tatay, ang sasalo sa atin, walang iba. Kapag tayo nalaglag sa kamay ng mahal na Panginoon, ang sasalo sa atin, kaaway ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kapag nalaglag ka sa kamay ng mahal na Panginoon, agad-agad, pupuntahan ka ng kaaway ng Diyos. Dadaling ka niya sa dati mong buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mayroong ibang Kristiyano, bakit nawala sila sa presensya ng Diyos? Tila baga nawala sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Dati-rati naman, nakikita natin silang dumadalo. Dati-rati, nakikita natin silang napakainit. Yung iba ginagamit pa sa pananagawain, mga minamahal. Pero alam niyo kasi, mga minamahal, may dahilan kung bakit ang Kristiyano mawala sa kamay ng mahal na Panginoon. Kung ang Diyos, mga minamahal, ating tatanungin, ayaw na ayaw niya na tayo po ay mawala sa kanyang presensya, sa kanyang mga kamay. Subalit, mga minamahal, dahil ang ating mundong ginagalawan ay punong-puno ng kasamaan. Ang ating mundong ginagalawan ay punong-puno ng pandaraya, mga minamahal ko. Ang kaaway nating si Satanas, gigil na gigil sa atin, galit na galit sa atin. Mga minamahal, 24 oras, siya'y nagbabantay, pilit inaagaw ang ating kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sabi natin, beloved mama dear, kapag ang isang Kristiyano nawalay pa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nakakatakot na bagay na. Dahil itong Kristiyanong ito, na nanlamig, nag-backslide, nawalay, gustuhin man niyang bumalik sa mahal na Panginoon, hindi na ganoon kadali, mga minamahal. Gagawin lahat ng kaaway, pipigilan, gagawin, hahadlangan lahat ng kaaway. Mga minamahal, ahadlangan ng kaaway upang isang Kristiyano makabalik sa paanan ng Diyos. Sabi nga, beloved mama dear, parang ang isang Kristiyano nga bumabalik sa mahal na Panginoon after niya mawalay, para siyang pumapasok na isang kamelyo sa butas ng karayom. Imagine that, mga minamahal. Gano ba ang sukat ng isang kamelyo at ang butas ng karayom? Ang ibig sabihin natin, beloved mama dear, doon, symbolical. It is a figure of speech. Ibig sabihin, mga minamahal, parang napaka-imposible na, mga minamahal. Kaya habang tayo ay nasa kamay ng mahal na Panginoon, patuloy tayo, mga minamahal, na maglingkod ng tapat, magtiis, mga minamahal. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga Israelita, sabi sa Biblia, ang daming nangabuwal sa ilang. Malinaw na sila nangawala sa kamay ng mahal na Panginoon. Anong dahilan, mga minamahal, kung bakit sila nangabuwal? Mga minamahal, hindi naman naiba yan sa ating kapanahunan. Pero nung panahon ng mga Israelita, ano yung mga naging dahilan ba't sila nangabuwal, nawala sa kamay ng Panginoon? Murmuring. Mga minamahal, ang Israelita, mainitan lang, mauhaw lang, magutom lang. Panay na ang reklamo kay Moises, panay ang reklamo sa Diyos. At yung pinakamamigat na kanilang ginawa, mga minamahal, yung sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan na kanilang nilikha. Pagkatapos nilang malaman ang katotohanan, pagkatapos nilang narinig ang pangangaral ni Propeta Moises na ang Diyos mo, ang iyong Diyos, wala kang ibang sasambahin, wala kang ibang paglilingkuran, pero sila'y sumuway pa din, mga minamahal. Kaya sila'y nangabuwal. Palakpakan po natin ang ating mahal Panginoon. Hindi yan na iba sa ating kapanahunan. May mga dahilan bakit nawawala ang Kristiyano sa kamay ng Diyos, bagamat ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say amen? Basahin po muna natin sa ating kapanahunan, ano yung mga nagiging dahilan kung bakit tayo, o kung bakit may mga Kristiyanong nawawala sa presensya ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 15. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Juan, Unang Juan 2, ang talata po ay 15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan.
Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng talata, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay nasa sanglibutan, kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ito yung pinakamabigat, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Everybody say, praise the Lord. Nawawala sa kamay ng Diyos. Mga minamahal, diyan nagsisimula na ang Kristiyano unti-unting nawawalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Ano dahilan, mga minamahal? Kasi nahahati yung kanyang puso. Once na ang Kristiyano umibig sa mga bagay dito sa sanlibutan, ang laman ng kanyang puso, hindi na ang mahal na Panginoon lamang. Everybody say amen? Ang laman ng kanyang puso ay yung kanyang mga plano, yung kanyang mga pangarap, yung kanyang mga kayamanan, mga minamahal. Baka minsan, yung 3/4 na ng kanyang puso, mga minamahal, ay sa sanlibutan na umiibig at 1/4 na lang sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Nahahati. At doon, mga minamahal, unti-unti na siyang mawawala ang pag-ibig sa Diyos. Dahil unti-unti nang kinain ng sanlibutan yung kanyang puso, mga minamahal. Kaya hindi tayo pwede maglingkod sa mahal na Panginoon na may kahati ang Diyos. Everybody say amen? Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na may kahati ang Diyos sa ating mga puso, mga minamahal. Dahil tandaan po natin, kapag nakita ng kaaway na may kahati ang Diyos sa ating puso, malakas ang loob ng kaaway na tayo ay atakihin. Malakas ang loob ng kaaway na tayo ay dayain. Everybody say amen? Di ba natin napansin, mga minamahal? Sabi nga ng Biblia, know your unseen enemy. Ang kaaway, hindi natin nakikita. Hindi yan magpakita ng may sungay, may pakpak, may buntot sa ating harapan. Minsan ang ginagawa ng kaaway, kapag pakiramdam mo, tinatabad kang dumalo, parang wala kang ganang maglingkod, you are under attack of the enemy. Everybody say, praise the Lord. Kasi nakikita ka niya. Nakikita ng kaaway ang ating ginagawa araw-araw. Na mas marami tayong panahon sa mga bagay sa sanlibutan kaysa sa mahal na Panginoon. Doon lumalakas ang loob ng kaaway. Dahil nakikita ng kaaway, magkakaroon siya ng tsansa. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, baliwala. Kung nasa iyo man ang lahat, mayroon ka naman ng mga lahat ng mga magagandang bagay sa sanlibutan. Pero kung wala naman ang Diyos sa iyong buhay, baliwala, mga minamahal. Pero hindi masama na tayo may kayamanan. Hindi masama na tayo ay may mga ari-arian, mga minamahal. Hindi masama yan, mga minamahal. In fact, yan ang programa ng Diyos na tayo pagpalain. Nagiging masama lamang pagka yung ating mga kayamanan, ari-arian, mga minamahal, o ating mga plano, ating mga pangarap, ay nagkokontrol na sa atin at naapektuhan na po ang ating paglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, hindi ang mga pangarap natin, ang mga plano natin na hindi natupad. May ibang Kristiyano, hanggang sa mga oras na ito, wala pang partner, wala pang asawa. Sabi, tumatanda na ako, wala pa akong asawa. Hindi yan ang nakakalungkot na bagay. Ang mawala sa presensya ng Diyos, yun ang nakakalungkot na bagay. Hanggat nasa banal na presensya ka ng mahal na Panginoon, walang kulang sa iyo. Hanggat naglilingkod ka, nadarama mo ang pag-ibig ng Diyos, kumpleto ka, walang kulang sa iyo. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kahit mawala man yan, kahit hindi matupad ang ating mga plano, wag lang mawala ang ningas ng ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Bilang mga totoong Kristiyano, yan ang ating totoong kayamanan, mga minamahal. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi po, mga minamahal, kapag nasa presensya tayo ng Diyos, nasa kamay tayo ng mahal na Panginoon, kayang gawin ng Diyos na gawing madali lahat ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Sasamahan niya tayo ng kanyang pabor, ng kanyang probisyon, ng kanyang mga himalang kapamaraanan. Kaya niyang pagaanin ang ating buhay. Everybody say amen. Napakalaki ng pagkakaiba ng isang Kristiyano na sagana sa material at isang Kristiyano na sagana sa espiritual. Everybody say praise the Lord.
ang Kristiyano na ang puso ay nasa material na bagay, madaling mawala ng kagalakan at kapayapaan. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Ang Kristiyanong umiibig sa sanlibutan o some part of his heart, mga minamahal, ay umiibig sa mga bagay-bagay sa sanlibutan, madali siyang mawala ng kagalakan at kapayapaan. At ang nakakalungkot pa, palaging naghahanap at hindi kailanman makukontento. Everybody say amen. Hindi siya makukontento. Bakit? Ang kanyang puso umiibig sa mga bagay na kumukupas. Ang kanyang puso umiibig sa mga bagay na temporal. Everybody say praise the Lord. Kaya hindi siya makukontento. Hindi siya magkakaroon ng totoong kagalakan. Habang ang isang Kristiyano maibigin sa material, maibigin sa sanlibutan, wala siyang totoong kagalakan. Hindi buo, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit ang Kristiyanong sagana sa espiritual, lagi nga nasa presensya ng mahal na Panginoon, mawala man lahat sa Kanya, mga minamahal, mananatili ang kagalakan sa Kanyang puso, mananatili ang kagalakan ng Kanyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam ng Kristiyanong ito, mga minamahal, na siya ay nasa isang secure na kalagayan, na siya ay nasa kamay ng mahal na Panginoon. Alam niyo yung ibig sabihin ng isang secure na kalagayan? Dito sa lupa, ang daming mga insurance. Car insurance, life insurance, medical insurance. Madami. Aalokin ka nila, mag-apply ka dito. Ma-aksidente ka man, meron kang hospital. Mamatay ka man, meron kang pambili ng ataol. Hindi naman problema ang iyong mahal sa buhay. Yan ang secure assurance na kaya lamang ibigay ng sanlibutan sa atin. Miski yung ating kayamanan, yung ating pera, yan lang ang kayang ibigay na assurance. Pero kapag nasa kamay ka ng mahal na Panginoon, harapin mo man ang bingit ng kamatayan, hindi ka pababayaang mapahamak ng mahal na Panginoon. Mabuwal na ang iyong nasa kanan, mabuwal na ang nasa kaliwa mo, mananatili kang nakatayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Salutin man ang daigdig na to, mananatili kang malakas, buhay, matatag, matagumpay na naghihintay sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Yan yung kaibahan. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, spiritual, nasa presensya ng Diyos, nasa kamay ng mahal na Panginoon. Baliwala sa iyo ang mga bagay dito sa sanlibutan. Kung binigyan ka man ng mahal na Panginoon, bonus na lamang yan. Dahil nakita ng Diyos ang iyong katapatan, ang iyong pagsusumikap, ang iyong pagtitiis, bonus na lamang yan. Pero ang primary blessing para sa iyo ay yung paglingkuran ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay hindi pwede sabihin ng isang Kristiyano na masaya siya, na nagagalak siya, pero wala na siya sa presensya ng Diyos. Hindi pwede. Mga minamahal, there is a big difference between happiness and joy. Amen? Happiness based on happenings. Happiness based on material things that you have. But joy based yung kagalakan, yung joy, based on the Holy Spirit, base sa banal na presensya ng Diyos. Bagamat may pagsubok, ikaw ay nagagalak. Bagamat malaki ang problema mo, ikaw ay may kayapayapaan, mga minamahal. Everybody say amen. Yan hindi kayang bayaran ng salapi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibasa po, Matthew chapter 6, verse 21. Mateo, kapitulo po 6, ang talata po ay 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Amen. Basahin ko sa English, mga minamahal. Ang sabi dito, Matthew chapter 6, verse 21. For where your treasure is, there will be your heart be also. Everybody say, amen? Mga minamahal, very critical po ito. We need to examine our heart. Everybody say, amen. Dapat, siguraduhin ng Kristiyano na ang puso niya, ang laman, ang mahal na Panginoon lamang. Amen? Mahal na Panginoon lamang. And I believe, tayong lahat na narito, nagsusumikap,
na maglingkod sa Panginoon, ang laman ng ating puso, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ating pong beloved, minamahal na kapatid from Canada, mga minamahal, bumiyahe pa po, makadalo lang dito. Dahil ang laman ng kanyang puso, ang mahal na Panginoon, mapasalamatan ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, andoon ang iyong puso, mga minamahal. Hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Kaya, kung ang tinuturing mong kayamanan ay ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, ang puso mo nasa banal na gawain ng Diyos. Everybody say amen. Kasi tinuturing mo na kayamanan, yung paglilingkod sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, sabi ng Biblia, hindi magkamali ang Bible. Hindi magkamali. Hindi pwede ang puno ay ubas at ang bunga ay mansanas. Hindi po, mga minamahal. Kung ang iyong kayamanan ay tinuturing, ang mahal na Panginoon, ang paglilingkod mo sa Diyos, ang puso mo nasa Kanyang kaharian. Everybody say amen. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Madali po nating malalaman yan. Mga minamahal, kapag ating siyasatin ang ating sarili, siyasatin natin ang ating puso, mga minamahal. Everybody say amen. Proven and tested. Hindi lamang dito sa Baliwag, all over the Jesus Miracle Crusade, sa lahat ng mga banal na gawain ng mga proven and tested, mga minamahal, na ang ating itinuturing na kayamanan ay ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Mga manggagawa ng Diyos, sa pangunguna ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, and the beloved children, the whole Almeida family, mga minamahal. Tignan niyo po yung ipinakita nila sa ating halimbawa. Ang mga pastor, hindi inibig ang mga material na bagay. Hindi inibig ang kayamanan, bagamat sila'y mayroon, bagamat sila'y capable na magparami ng kayamanan. Hindi inibig ng mga pastor. Ang inibig ng mga pastor, ang tinuring ng mga pastor na kayamanan, ay yung makilala niya ang mahal na Panginoon, masunod ang kalooban ng Diyos. Ano nangyari? Nalugi ba ang mga pastor? Hindi po. Ang mga pagpapala, kayamanan, sumunod sa ating mahal na pastor, sumunod sa buong angkan na ating mahal na pastor hanggang sa mga oras na ito, nag-uumabaw, hindi na mapigilan, dahil yan ay pinangako ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ano ba nangyari sa atin? Ganon din naman, mga minamahal. Nung ating sinunod ang kalooban ng Diyos, sa mga manggagawa, iniwan ng pangarap, marami manggagawa, mga profesional, nagtapos ng pag-aaral, mga dating ex-abroad, mga manggagawa na dating negosyante. Subalit nung kanilang marinig ang panawagan ng Diyos, sila ay tumugon, iniwan ang kanilang maranyang buhay, masunod lang ang kalooban ng Diyos. Patunay na ating tinuturing na kayamanan ay yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maraming kapatiran, mga minamahal, nung sila ay dating kumikita ng limpak na salapi, kaya lang, nasa maling pamaraanan. Kaya lamang, hindi kalooban ng Diyos. Kaya nung nakilala nila ang katotohanan, iniwan nila. Sila'y naglingkod ng totoo sa mahal na Panginoon. Kaya ngayon, yung mga bagay na iniwan nila, yung mga bagay na nawala sa kanila, pinalitan ng mahal na Panginoon na mas higit pa, triple, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan, kasiguraduhan sa piling ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya nga, sa tuwing may mga krusada tayo, nag-announce sa banal pulpito na tayo ay may krusada, tayo ay mayroong church anniversary, tayo ay mayroong mga barangay crusade, tayo ay may mga proyekto sa church, mga minamahal. Siyempre, ang puso mo nasa Diyos, mga minamahal. Doon mo makita, doon mo masigurado na ikaw ay magpapagamit sa mahal na Panginoon, mapunuan yung pangangailangan ng banal na gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sabi ng Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kapag ang kayamanan mo ang maglingkod sa Diyos, ang puso mo nasa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hindi mabigat para sa iyo, mga minamahal, na gamitin ka ng Diyos sa kanyang banal na kaharian. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong kalilimutan, remember Lot's wife. Di ba? Palagi natin naririnig. Ano ba nangyari sa asawa ni Lot? Ang bilin ng mahal na Panginoon, ang anghel, ang Sodom at Gomora ay gugunawin. Huwag kayong lilingon. Mga minamahal. Lumingon.
Sino bang nilingkod ng asawa ni Lot? Yung kanilang mga ari-arian na inaiwan. Yung kanilang mga kayamanan na ipundar nang hinayang siya. Ano ang ipinapakita ng asawa ni Lot? Yung kanyang puso, hindi buo na nasa mahal na Panginoon. Yung kanyang puso, nasa mga bagay sa sanlibutan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya nangyari? Naging haliging asin. Patunay na siya ay nawala sa kamay ng mahal na Panginoon. Haliging asin, kakilakilabot na bagay ang nangyari sa asawa ni Lot. Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakalinaw mga minamahal na si Lot, yung asawa ni Lot, yung kanyang mga anak, ay kandidato na for eternal life. Mga minamahal, pero bakit nawala pa rin yung kaligtasan ng kanyang asawa? Dahil inibig ang sanlibutan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-iba sa mga minamahal, second to the last verse, Hebrew chapter 10, 25 up to 27. Pag-ibasa po. Dito po sa aklatang Hebreo Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kamangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, Amen? Hindi ko na po ulitin para hindi tayo humaba, mga minamahal. Yung sabi po ng talata, kapag pinabayaan natin ang pagtitipon ng mga banal, itong pagdalo, mga minamahal, para tayong unti-unting nalalaglag sa kamay ng mahal na Panginoon. Ay, mababasa natin, malinaw 26 and 27. Kasi minsan, pagka napapadalas yung ating pag-absent sa banal na gawain, minsan katwiran ng Kristiyano, valid naman ang aking dahilan. Maunawaan naman ako ng mahal na Panginoon. Hanggang sa yung paminsan-minsan na pag-absent, magiging madalas na, mga minamahal. Makita ka lang ng kaaway, mga minamahal, na hindi ka dumulo isang araw, tuwang-tuwa ang kaaway ng Diyos. Lalo na't may panahon ka, malaya ka. Hindi naman natin kinondem yung mga kapatiran natin na talagang may mga trabaho, talagang nagsumikap, pero talagang because of their calling sa work, talagang hindi makadalo. Mga minamahal, naunawaan ng Diyos yan, kaya nga sila ginagamit sa pagbibigay ng may katapatan. Everybody say amen. Pero ang tinutukoy dito, may oras ka, may kalayaan ka, pagpabaya ka sa pagdalo, sa banal na gawain, mga minamahal, tinatamad ka, inaantok ka, pagod ka, hindi ka dumalo sa banal na gawain. Ang sabi ng Biblia, ano ang sabi ng verse 26? Sapagkat kung ating sinasadya na pala yun. Everybody say amen? Sinasadya na po pala na pagkakasala yun. Sa harapan ng mahal na Panginoon, makatapos nating malaman ang katotohanan, mga minamahal, na napakahalaga ng pagdalo sa banal gawain. Subalit ang isang Kristiyano, mas pinili na pumunta sa ibang lugar. Bagamat may kalayaan siya, mas pinili niyang gawin ng ibang bagay kaysa sa pagdalo. Ang sabi ng Biblia sa verse 27, kundi isang kakilakilalabot na paghihintay sa paghuhukom. Kasi, ang sabi ng verse 26, kapag ating sinadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, mga minamahal, ibig sabihin, nalaman na natin ang katotohanan, ay wala ng haing natitira pa para sa mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, ang mangyayari, pag nakita ng kaaway na umabsent ka, nakita ng kaaway na sinadya ng isang Kristiyano dahil tinamad, may pinrayority ibang bagay, mga minamahal, abangan ka ng kaaway. Susunod, gagawa siya ng paraan para hindi ka na ulit makadalo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Pandaraya ng kaaway yan. Katulad ng aking sinabi, know your unseen enemy. Kapag tinatamad kang maglingkod, tinatamad kang dumalo, tinatamad kang magpuri, you are under attack by the enemy. Kapag nag-aalinlangan ka ng magbigay sa banal na gawain ng Diyos, you are under attack by the enemy. Kapag hindi mo sinusunod ang kabanalan sa pamumuhay mo, you are under attack by the enemy. Ang sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Know your unseen enemy. Yan yung nakakatakot. Mas delikado yan. Sa literal na war,
Kapag kaharap mo yung kaaway mo, madali mo siyang barilin. Nakikita mo eh. Pero kapag hindi mo nakikita, ang kailangan mo dyan, prayer. Mga minamahal, kapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal, ang tatalo sa mga tinatawag na unseen enemy natin, yung mga espiritu ng pag-alinlangan, espiritu ng kawalan ng gana sa paglilingkod, pagdalo, yung mga espiritu na hindi, mga minamahal, hindi matuwid, mga minamahal. Ang kailangan yan, prayer at pagpupuri, pagdalo palagi sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating nakilang Diyos. Kaya hindi magkamali ang mahal na pastor. Pangangaral palagi ng mahal na pastor, noon, 3 times a week, dadalo sa banal na gawain ng Diyos, mga minamahal. Dahil wise ang ating mahal na pastor. Alam ng mahal na pastor na isang Kristiyano kapag hindi na naging Sunday Christian na lang, naging parang anniversary Christian na lang, tuwing anniversary na lang nakikita sa banal na gawain, alam na mahal na pastor, walang kapangyarihan ng Kristiyanong iyon para pagtagumpayan ang atake ng kaaway. Everybody say amen. Ang isang Kristiyanong walang prayer, ang isang Kristiyanong hindi laging dumadalo, mahina ka sa atake ng kaaway. Kaya kailangan palagi natin nasa pagtitipon ng mga banal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kailangan manatili tayo sa kamay ng Diyos. Hindi lamang seasonal, hindi lamang sa panahon na tayo masaya, hindi lamang sa panahon na tayo may pagsubok, dapat hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Dahil kapag nasa kamay tayo ng mahal na Panginoon, hindi basta-basta makakilos ang kaaway natin sa ating mga buhay. Everybody say amen? Last verse na po, mga pinamahal. Maganda na po ating mga awit at ating mga manunugtog. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Pakibasa po. 2 Korinto, Kapitulo 4, ang talata po 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Everybody say amen. Everybody shall praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Para manatili po tayo sa kamay ng ating Diyos. Ang sabi ng talata, mag-focus tayo sa mga bagay na hindi nakikita, mga minamahal. Dahil ang mga bagay na hindi nakikita, eternal. Everybody say amen? Yung mga bagay na nakikita natin dito sa lupa, lahat yan temporal. Lahat yan kukupas, lahat yan mawawala, lahat yan, mga minamahal, matatapos, mga minamahal. Everybody say amen? Miski anong ganda pa ng mansion na yan, miski anong ganda pa ng luxury car na sports car na yan, lahat yan kukupas, lahat yan mawawala, lahat yan, mga minamahal, masisira. Everybody say praise the Lord. Miski nga yung mga problema po natin, temporal lang yan. Mga karamdaman natin, pagsubok natin, temporal lang yan. Huwag kang mag-dwell dyan, mga minamahal. Everybody say amen. Yung problema mo, yung pagsubok mo, yung pangit na kalagayan mo, matatapos at matatapos yan. Mga minamahal, dahil ang mga bagay na narito sa lupa, temporal, may katapusan, may hangganan. Mga minamahal ko, everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na mag-dwell tayo sa mga bagay na panandalian. Ang ibinibigay sa atin ng mahal Panginoon, mga bagay na eternal, doon sa piling ng ating mahal Panginoon. Gusto niya, doon tayo mag-focus. Mga minamahal, doon sa mga ipinangako sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung mga inihanda ng Diyos para sa atin, yun ang atin laging iisipin, yun ang atin laging titignan. Everybody say amen? Lesson na lamang yung mga Israelita sa ilang, mga Israelita sa wilderness. Ano ba ipinangako ng Diyos sa kanila? Promise land. Lupang pangako. Ang sabi doon ay ito ay pinagbubukalan ng mga pulot, gatas. Pinagbubukalan ng lahat ng kanilang pangangailangan. Nandun na lahat ng pangangailangan ng mga Israelita. Pero, ano ang nangyari? Dahil ang mga Israelita ay nasa disyerto. Ano mayroon sa disyerto? Madilim. Ano mayroon sa disyerto? Mga ahas, alakdan.
walang mainom na sariwang tubig, walang prutas. Parang kawalan, mga minamahal. Pero, bagamat inilagay sila ng Diyos doon, ang sabi ng mahal na Panginoon, bagamat ang inyong mga paa ay nasa disyerto, ituon nyo ang inyong puso at isip sa lupang pangako, mga minamahal. Everybody say amen. Ano nangyari? Nawala sila. Hindi sila nakarating sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Bakit? Ang tinignan nila yung ahas, yung disyerto, yung init, yung kagutuman, yun ang tinignan nila, yung pangit nilang kalagayan. Kaya hindi nila natanggap ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Kaya para matanggap mo ang pangako ng Diyos, fix your eyes on the promised land. Fix your eyes on Jesus. Fix your eyes doon sa mga eternal na ipinangako sa iyo ng mahal na Panginoon. Ano ngayon, kinuusig ka, magpatuloy ka. Ano ngayon, kung nasa pagsubok ka, magpatuloy ka. Ano ngayon, kung nasa karamdaman ka, magpatuloy ka. Dahil hindi yan ang ipinangako sa iyo ng Diyos. Hindi iyan ang ipinangako sa iyo ng mahal na Panginoon. Ang ipinangako niya sa iyo, walang hanggang kagalakan, walang hanggang buhay, punong-puno ng kapayapaan, kagalakan, magpakailan-kailan paman. Everybody say amen? Kaya nga sabi ng mga pastor, pagka yung puso nakatuon sa mahal na Panginoon lamang, kahit nasa lupa ka, parang langit na rin. Everybody say praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mong tignan yung problema mo. Huwag kang mag-dwell dyan. Yung pagsubok mo, huwag. Sandali lang yan. Matatapos at matatapos yan. Kahit ayaw mo, matatapos ang mga bagay na yan. Ang pakanais-naisin mo na ikaw ay huwag mawalay sa kamay ng mahal na Panginoon. Dahil sa kamay ng Diyos, doon tayo magpapahinga sa presensya ng Diyos. Iyan ang ating kapahingahan sa panahon na tayo hirap na hirap, sa panahon na tayo pagod na pagod sa presensya ng Diyos, sa kamay ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng kapahingahan. Ang ating mga kaluluwa, nagkakaroon tayo ng kagalakan, kapayapaan, kahit nasa gitna tayo ng pagsubok. Palakpakan ang ating mahal. Habang tayo po ay umaawit, mga minamahal